malutong na balat. Ang food trip ng Pinoy, hindi kumpleto kapag wala ang mga regular na mga bida ng bawat putahe. Solid. Mga sangkap na nakasanayan, lutong binabalik-balikan, at patuloy na binibigyan ng panibagong atake ng mga foodies saan ka mang panig ng bansa mapunta. At ngayong araw, susuyurin natin ang iba't ibang mga lugar para makita ang bida sa mga pagkaing Pinoy. Ayan na. Ready ka na? Tara, simulan na ang food trip! Solid. Una syempre sa listahan ang karne ng baboy. Mapapalengke o farm, siguradong may mabibili kang baboy. At kahit sa ang restaurant, karinderya o fast food ka man pumunta, siguradong may pork dish kang makikita. In fact, sa sobrang hilig nating mga Pinoy sa baboy, tinataya ng mga eksperto na aabot sa higit kumulang 15 kilo ng baboy ang konsumo ng bawat Pinoy sa taong 2023. Hindi naman nakakagulat. Sa La Loma, Manila pa lang, mabenta ang mga lechon na star ng bawat malaking handaan. May iba pang version ng lechon na trending pa online. Nung minsang bumisita naman ako sa Tintano Farm sa Tarlac, nasubukan ko ring bigyan ng kakaibang lasa ang lechon gamit ang isang kakaibang ingredient. May bago na naman tayo na-discover dito pagbabalik natin sa ating Tano Farm. Tinatawag nilang pusa-pusa. Ang linamnam ng baboy, perfect ding isabay sa sarap ng iba't ibang mga gulay. Pwedeng steam kasama ang sariwang bok choy. Kung mas may time pa kayo, pwede nyo tong siguro i-relax lang sa labas or sa chiller for at least 2 hours. Pero ang pinaka-importante dyan is dry yung balat. So skin side down. Soy sauce. Pepper, of course. Sugar. Lalagay lang natin yung isa pang ingredient na magbibigay ng distinct flavor sa kanya. Siguro lagay lang tayo mga tig-3 piraso ng star anise. And once na nasalansan na natin yung ating panimpla, pwede na nating ilagay dun sa nag-aantay nating steamer. So, sa steam lang natin to ng mga 1.5 oras hanggang 2 hours. Pwede. Pagbalik natin, yung partner lang nitong bok choy, sa steam lang natin mabilis and then pwede na tayo mag-serve. At kung trip mong magpaandar sa susunod na barbecue party, pwede mong subukan itong pork ribs with smashed potatoes. So ayan, Food Explorers, ready na yung ating pork ribs. Isi-season lang natin siya ng salt, pepper, and some herbs na meron tayo dito. And then babalutin natin ng foil, saka natin sasalang sa ating makeshift oven. And then, yung ating potatoes. So we just scoop this out para magdikit-dikit yung lasa ng ating mashed potatoes or smashed potatoes. Lagyan lang natin ng oil from our foil or dun sa ating pinaka-pork mismo at konting butter. And then we'll just season it with some salt. Pwede na natin i-plate. Kung pagiging bida ng kainang Pinoy ang labanan, hindi magpapahuli sa listahan ng manok. Konting trivia lang, alam nyo bang dito sa Pilipinas, mas maraming manok kesa sa mga tao? Ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, tinatayang may mahigit 200 million na mga manok sa bansa ngayon, na mas marami pa kumpara sa populasyon nating mga Pinoy
na nasa mahigit 117 million lang. Kaya naman di rin mawawala ang putahing manok saan ka man lumingon. At siguradong sa barangay nyo pa lang, marami ng mga kanto food stalls na nag-o-offer ng fried chicken. Yung ibang mga restaurants naman, trending at pinipilahan din dahil sa kakaibang timpla ng kanilang manok na sulit sa laki at dami kapag sinerve. Madali kasing lutuin at malasa ang karne ng manok. Kaya minsan, kanin lang ang iparis mo, gina sa mabilisang kainan. Gaya ng pastel na pinatikim ni Kuya Dex. Ayun. Chef, gisa ko na itong bawang. Umpisa natin. Okay, Kuya Dex. Mabilisan lang. Yan natin nung Thai ginger. Okay. At karga na natin itong ating sibuyas. Maraming sibuyas ang kailangan natin dito. Ito yung ating hinibla-hibla o hinimay-himay. Himay natin naman. Meron pa rin tayong chicken stock dito. Kuha tayong konti Okay. para lalong mabuo yung lasa ng manok. Konti lang din ang ating panimpla dito. Toyo lang. Ito sa atin, just 1 tablespoon, okay na yan. Okay. Pampadagdag linamnam, chef, meron tayong oyster sauce dito. Okay. Saka may konting tamis na ibibigay yan eh. Correct. Siyempre, paminta, chef. Okay. Pampasarap lalo, chef, lalagyan ko ng chili. Natin chili. Kung may time ka naman, panalo rin ang manok na pang stew. Lalo na kung may pangmalakasang kainan ng barkada. Kasunod niyan, maghiwa ng kamatis, bawang, at sibuyas. Nagamit lang din tayo ng Italian sausage. So after natin ma-portion yung ating chicken, mahiwa rin natin yung ating sausage at saka yung iba pa nating mga gulay. Season lang natin to ng salt, konting olive oil, then imamassage lang natin. And of course, para hindi lang siya matuyuan, lagyan lang natin siya ng stock. Pwede na natin pasok sa oven. Hi, ma'am. Hi. Hello. Maski nga ang box office queen na si Bea Alonzo, may pinagmamalaking chicken dish na nakuha niya pa sa kanyang ina. Isang unique na recipe ng pininyahang manok. Sibuyas. Garlic tayo. Okay. Lalagyan na natin at this point ng pineapple juice from the can of pineapple chunks na mamaya gagamitin natin. Alright. Kukuluan natin siya. So at this point, lalagyan na natin yung pineapple chunks. We can also now put the bell peppers. Okay. That's fine. Lalagyan na natin yung gata. Okay. Mahilig ako sa gata, chef eh. Spot on. Ano naman siya, lalagyan ko. Spot on. Parang fairness. Yeah. Na-happy ako. Para na siya ng konting patis. Patis. Oh, lalagyan ko na. See? It's spot on. Kung fan ka naman ng hit na Korean restos ngayon, siguradong mai-enjoy mo ang chicken kapag ginamitan na natin ito ng isa sa mga signature Korean condiments na gochujang. We have ginger and leeks. We'll use our blender para pagsama-samahin yung ating luya, leeks, and yung ating gochujang. So, yung level of spiciness nung inyong parang pinaka-sauce would also depend doon sa preference ninyo. Lagyan lang natin ng pepper bago natin salak. Solid.
Next sa listahan ng ating top 5 bida ng Pinoy kainan, isda. Bilang isang bansang napapalibutan ng karagatan, di na malayong mahilig tayo mga Pinoy sa isda. Ito rin ang karaniwang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga kababayan natin sa mga probinsyang malapit sa dagat. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pang-8 ang Pilipinas sa ranking ng biggest fish producer sa mundo. Kaya naman ang kaalaman natin sa paghahanda ng masasarap na putahe gamit ang isda halos unlimited. Lalo pa't napakarami ring mga kakaibang sangkap na maaaring nating gamit sa pagluluto ng mga ito. Nandyan na ang napakasimpleng pritong tilapia na tinernohan ng ginisang gulay. The technique that we need to use here is hindi mo siya ibabagsak doon sa ating pan. Babanlian mo siya ng mainit na mantika. For our side dish, isang mabilis na ginisang gulay. So we have here our eggplant. Konting ampalaya. And habang sinasangkot siya natin yan, saka ko ihahabol yung ating kamatis at sibuyas. And then isasama ko rin sa gisa natin yung ating panimpla na bagong isda. Meron tayo ditong pechay, kangkong at spinach. Kapag inihaw naman ang trip mo, hito ang panalong gamitin. Samahan mo pa ng ginataang puso ng saging gaya ng ginagawa nila sa Villa Socorro sa Pagsanhan, Laguna. We have here fresh hito, and we'll just season this with salt and pepper, luya, and onion leeks. Kapasak lang natin yung sa pinaka-cavity niya or doon sa tiyan. Kung magsisigang ka naman ng bangus, pwede mo itong subukang gamitan ng unique na ingredient na tamarillo. So what I normally do, kagaya ng mga ibang putaheng shinare ko sa inyo, I normally create yung flavor. So bago ko ilagay yung ating pinaka-protein or yung pinaka-fish natin, I would want na may maa-absorb na siyang lasa. Ito yung dito lang namin sa Kalipayan Farm na experience so far. Ito yung ating tamarillo. And lagyan na rin natin sila. Nakita rin natin kanina yung dahon ng sampalok. Halo ko na rin siya dyan. And season natin siya ng ating patis. Ayan. Check na natin ulit. Ayan. Ito yung mga na-forage natin. Talbos ng kamote. Sama na rin natin yung ilang red amaranth. Yan. Yung ating kangkong. And talbos na ating kalabasa. And syempre, hindi mawawala yung ating siling pangsigang. Pwede mo ring subukan ang pinangat na hiwas. At para sumarap ito, sa halip na kamatis lang ang gamitin, haluan mo rin ito ng ubas. Tatap lang natin siya ng kamatis. And lagyan din natin ng luya. And of course, more ubas. And then season natin ng bagoong isda. Pwede kayong gumamit ng patis or asin kung meron kayong mga health restrictions or hindi nyo trip yung medyo mas malansa. And then of course, stock, hugas bigas or tubig. Then takpan. Pwede na nating salang. Yeah.
At sinong may sabi na baka lang ang pwedeng gawing kare-kare? Pwede ring isda syempre. Gaya na lang nitong walang kamatayang kare-karing tilapia ni Idol TikTok Romeo Katakutan ng Lotgar Farm sa Pampanga. So, at swerte muna tayo. So, syempre, hindi yan kare-kare kung wala yung ating peanut butter. At Yan ang magtatamisa at saka panghalat. Yan na. Sabihin na natin yung yung gata. Gata, yeah. Okay? Purong gata yan. Purong yog. Ayan. Crispy. Yan na rin talaga. Mukhang bobontot na naman ako mamaya. Kung may mga bidang karne gaya ng baboy at manok at samot-saring klase ng isdang pwedeng maging sentro ng putahing niluluto mo, di rin mawawala ang gulay sa mga nagbibigay ng kulay sa Pinoy food trip. Mula ba naman pagkabata, tinuruan na tayo sa kahalagahan ng pagkain ng gulay. Kaya sa ulado natin ang lahat ng gulay sa bahay kubo, di ba? Masarap na, healthy pa. Kaya naman maski ang classic Pinoy merienda na lumpiang sariwa, nag-trending among netizens and health buffs. Ay, yung green wrapper, pandan wrapper siya. Yung isa naman, yung dilaw, egg wrapper. Masarap yung sauce natin. Maano siya, mabawang. Saka siya, may honey. Pagkasarap-sarap ang ating lumpiang sariwa. Good morning! Morning good! At ang sikreto daw ng masarap na lumpiang sariwa ni Chef Mac, simple lang. Ang pagsisigurong sariwa ang mga pagkain kanyang binebenta. Minsan nga hindi mo na kailangan pang pumunta sa palengke para makakain ng gulay. Kasi marami sa kanila matatagpuan mo na sa mismo bakuran mo o ng kapitbahay mo. Gagawa lang tayo ng stuffed squash blossoms, pero yung ating filling is gawa sa keso at saka crab meat. First thing that we need to do is mix our all-purpose flour, then yung ating water, then yung ating itlog. Tapos season lang natin ng konting salt. For our filling, napaka-solid nito. Cream cheese, lalagay natin ng crab meat, then season lang natin ng salt and pepper, tapos babagsakan natin ng konting chives. With your piping bag, lagay mo lang siya sa loob. Ang ilang masasarap na gulay gaya ng puso ng saging, kaya ring bigyan ng panibagong lasa ang putahing nakasanayan mo na. Nakatikim ka na ba ng pansit na may topping na puso ng saging? So lalagay lang natin yung ating vinegar, asukal, syempre paminta. Pwede na tayo mag-serve. Pero ang pinaka-the best sa pagluluto ng gulay, kadalasan, di mo na kailangan pang pakumplikahin pa. Konting gisa at tamang timpla, panalo na! So meron tayo ditong kakanggata. Unahin lang natin to. Uunahin natin to kasi gusto natin siyang magmantika. Timplahan lang natin ng oyster sauce. Lalagay din tayo ng ating buko. And some carrots, bagu beans, tinapa flakes. Malutong na balat. Baboy, manok, isda, gulay. Ilan lang yan sa mga nangungunang bida ng bawat putahing Pinoy. Pero hindi magiging kompleto ang Filipino food experience kung wala ang ultimate bida sa lahat, ang kanin. Ang
rice nagkakaroon ng kakaibang transformation tuwing may espesyal na okasyon. I'll start off with our leg quarters. I'd wanna add in some salt. Isa sa mga na-harvest natin dito sa farm and isa dun sa siguro nagbibigay nung karakter doon sa ating putahe which is yung ating luyang dilaw. And of course, yung iba pa nating aromatics. We'll add in our onions and garlic. Ilalagay ko na rin yung ating bida na pulilan rice. And we will cook this uncovered. So babalikan na lang natin siya kapag paluto na yung kanin. Ayan, luto na ang ating bringhe with Bulacan Heritage Rice. Chicken biryani, money back guarantee. Sa sobrang benta sa atin ng rice, maski ang mga rice dishes mula sa ibang bansa gaya ng biryani, patok at trending din. Here the Philippines do not like the sobra hanggang, sobra spicy do not like. They like the medium. So I put the spicy only medium lang. I cook in my biryani by my own way. Different any kind for biryani in here. You must love what you're doing. You must have good taste. But biryani can different any biryani in here and anywhere in the world. Isa, dalawa, lima. At kung medyo adventurous ka naman, pwede mo rin itong lutuin kasama ang dugo ng baboy para gumawa ng pork blood cake. Chopped garlic goes into our bowl. Andyan na rin yung ating malagkit. So ganun lang yung pinaka-ingredients natin. Leeks, bawang, syempre yung malagkit. Season lang natin. Ang konting salt, syempre paminta. And yung ating dugo. Kung ayaw nyo ng malagkit, pwede kayo yung gumamit ng bigas lang. Lagyan lang din natin ng konting sugar. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mold. In this case, bowl yung gagamitin natin kasi ito yung pinaka-swak dun sa steamer natin. Cover lang natin ng cling wrap. Pwede na natin lagay sa steamer. And pag nag-set na siya, pwede na natin yung hanguin. Pati ang mentor kong si Chef Gene Gonzalez, may very special recipe ng pinaupong manok na mas pinastig ng paggamit niya sa bigas. Yan, lagyan natin ng alato oil. Pwedeng ordinaryong oil din. Konting gisa lang dyan sa sibuyas at saka sa atsuete oil. So isi-sear lang natin. Oo, sear lang natin ng konti yan. Lagyan na natin ng bawang. Lagyan natin ng luya. Okay. So, may pagka, yung bango ng tinola, tapos yung pagka woody at saka floral ng atsuete, papasok dyan sa ginisa lang natin, no? Okay. So yung rice Oh, ko, maganda yung touch na ginawa mo. Pinasok mo pa yung yung onions yung po. onion sa loob. Oo. Talagang pasok na pasok. Shoot na shoot ang lasa niyan. Lagyan na natin ng patis. Timpla. Tapos, lagyan natin ng alagaw. Okay. So, bagong pitas lang. Ang gagawin nating water, siguro Same one- measurement to siya. Ito pinangtakal ko sa bigas eh. Apo. Ang gagawin natin is 1:2. Okay. Tapos kung ano man tubig ang meron ng manok at lahat, will take care of the total cooking of the rice. Ano mang bida ng Pinoy cuisine ang number 1 para sa'yo? Mapababoy, manok, isda, gulay o kanin man yan? Ganda! Ang mahalaga ay kung paano napapalawak ng mga ito ang bawat food experience mo. Dahil gaya ng palagi kong sinasabi, ang pagkain ay selebrasyon ng buhay. So enjoy life. Enjoy every food adventure.